Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na hindi nagbabago ang pag-ibig mo sa amin, Lord God. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Wala po kaming karapatan, Father God, sa pag-ibig na iyan. Pero Lord, binigay mo ang iyong buhay para sa aming kaligtasan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan at sinasamba ka po namin, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw po ang aming Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, salamat po ng marami, Ama. You deserve the highest praise, worship, and honor, Panginoon, in Jesus' name. Abba, Father, right now, Lord, Father God, tinataas ko sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord, Father God. Lord, tulungan niyo po ang bansang ito, Panginoon, na matuto na makinig sa tinig mo, Panginoon. Upang sa ganun, Lord, Father God, magkaroon po ng pagbabago sa bansang Pilipinas, Panginoon, na pinili mo. Lord, Father God, ang aming mahal na presidente, Panginoon, pangunahan niyo po siya, Father God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, kahabagan niyo po, Panginoon, ang bansang Pilipinas, Lord God, in Jesus' name. We declare, Lord God, right now, Panginoon, Philippines is for Christ only, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, ang body of Christ, Panginoon, lahat po ng mga churches, Father God, especially po ang River of God Revival Church, Father God. Lord, kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon. At Lord, dinedeklara po namin, Panginoon, ay magkaroon po ng unity, Panginoon, sa bawat churches, Panginoon. Unity at pag-ibig, Panginoon, ang siya pong patuloy po na isa pamuhay po ng bawat Kristiyano, Panginoon, in Jesus' name. Hallelujah, 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 Lord God. At ang bawat pamilya, Panginoon, Lord, kayo po ang patuloy na magpala, Panginoon. Katagpuin niyo po ang bawat pamilya, Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, magkaroon po sila ng sentro ng buhay nila na ikaw dapat, Panginoon, ang magiging priority, Panginoon. Hallelujah. At Lord, right now, Father God, tinataas po namin sa iyo ang gawain namin, Panginoon. Lord, kiniklaim po namin, Father God, sa pangalan ni Jesus ang katagumpayan, Panginoon. Lalo na po, Father God, sa lahat po ng tatayo po sa music ministry, Panginoon. Lord, double portion of anointing, Panginoon, ang siyang ibaba niyo po sa bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang, Father God, dito sa Dolmar, Panginoon. Hallelujah. Maging sa Sitio Suha, Panginoon. San Isidro, at sa Gumaok, higit sa lahat po, Father God, sa Green Forbes namin, Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na kumilos sa lahat po ng mga churches ng River of God Revival Church, Panginoon. God, salamat po, Panginoon, at ang buhay ng aming mahal na Pastora LB, Panginoon. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, kasama po ang lahat ng assistant pastors, Panginoon. Lord, i-bless niyo po silang tunay, Panginoon. Ikaw po, Father God, ang higit na nakakaalam sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya, Lord, salamat po ng marami, Ama, at dalangin ko rin po, Father God, na ang lahat po ng aming mga kapatid na wala pa po rito, Panginoon, Lord, idako niyo po ang kanilang panyapak sa lugaring ito, Lord God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat po ng marami, Ama, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos na buhay. Merry Christmas po! Hallelujah! Merry Christmas! Feliz Navidad, Papa. Feliz Navidad para Papa. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad para Papa. Feliz Navidad para Papa. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of
Christmas from the bottom of my heart, of my heart, of my heart, of my heart, of my heart. Amen! Merry Christmas to all. In advance, malapit na, di ba? Konting-konti na lang. Merry Christmas and Happy New Year na. Sige po, patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Praise God. Thank you so much. Lord, purihin ka, O Diyos. Dakilain ang iyong pangalan. Sabi ng Romans 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Hallelujah. Lord, hindi matatawaran, O Diyos, ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang matubos kami, Panginoon. Ikaw na walang sala, ang siyang nabubo ng lahat ng aming mga kasalanan. Sabi mo sa mga salita mo, Panginoon, hindi mo na makikita yung mga dumi na yun. We are going to be clear as white as snow. Sapagkat ikaw ang nakikita ng Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kaming lakaran yon, O Diyos. Ang salvation na natanggap namin sa inyo, Panginoon, lakaran namin sa aming mga buhay. Hallelujah. Sukdulan ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Wagas mo pagsimpa, habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat ko ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan hindi na bahiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawa pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karuhan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O
Hallelujah. Jesus. Sabihin mo ang pangalan ng Diyos. Jesus. 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 Purihin mo ang Panginoon. Oh, Jesus. Jesus. The sweetest name of all. The sweetest name of all. The sweetest name of all. Jesus. Jesus. Oh, Jesus. 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 Worship. 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 Sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, worship Him, Jesus. Oh, Jesus. Sige, sabihin mo yan sa Panginoon. Sabihin mo, Jesus. 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 Oh, Jesus. 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 Come on, say it. Sabihin mo, Jesus. 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 Sabihin mo, Jesus. Sabihin mo, Jesus. Come on, speak out. Speak the name of Jesus. Speak it right now. Jesus. 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 Jesus, come on, speak it out. Jesus, worship right now. Worship. Worship. Naririto ang Panginoon. Naririnig ka niya. Worship. Jesus. 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 Come on, worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Worship Him. Jesus. 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 Come on, worship Him. Worship Jesus. Worship Jesus. Worship Jesus. 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 Nais niyang marinig ang tinig mo. Nais niyang marinig ang tinig mo. Oh, Jesus. 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 Nais niyang marinig ka. Jesus. 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 Hallelujah. Come on, worship Him. Worship. Worship God in spirit and in truth. Hallelujah. Worship Him. Yes. Yes, thank you. Thank you, Lord. Consume our praises and worship today, oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, oh Diyos. Thank you. Thank you, Panginoon. Nag-worship kami in spirit and in truth, God. Thank you. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. You know what? I believe that the Spirit of God is here. Jesus is here right now. You know what? If the Spirit of the Lord is here, there is freedom in worshiping Him. Amen? There's freedom. There's freedom in this place because we worship Jesus in spirit and in truth.
Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin siya. Praise the Lord. Sige po, i-ready na po ang ating mga sarili, ang ating mga puso. Makikinig na po tayo ng salita ng ating Panginoon. Dadalhin po ng ating mahal na Pastor Fernand. Praise the Lord. Glory to God po. Thank you, Sister Risa. Magandang umaga po sa bawat isa. Sige po, tayo po tumayo at magbasa po tayo ng Bible. Ang ating pong teksto ay matagpuan po natin sa Mga Ngaral chapter 10, verse 1 and 2. Sabi po rito, kung paanong napapabaho ng isang patay na langaw ang isang boteng pabango, ganon din ang kaunting kamangmangan, nakakasira ng karunungan at karangalan. Ang taong marunong ay gustong gumawa ng kabutihan, pero ang hangal ay gustong gumawa ng kasamaan. Pinagpala po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umagang to. Patuloy kaming nagpupuri, magpapasalamat, mag-aaral yung salita. Ihanda niyo po aming puso na ito'y tumimo sa amin. Lord, tulungan mo kami, Holy Spirit, na ito'y may sagawa namin sa aming pamumuhay sa karangalan lang po ng Ama, ng Ama namin nasa langit, O God, in the mighty name of Jesus Christ. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa at pagpalain din po ang mga nasa online, O God. Maraming salamat, Father God. Ikaw lamang ang matas at madakila sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, saturate this place in the mighty name of Jesus Christ at pinapalayas po namin ang lahat ng gawa ng kaaway sa lugaring ito in the mighty name of Jesus Christ. Pagkasabi nga ng Matthew 18:18, kung ano'y pagbawal sa lupa, pagbabawal sa langit, at ano pawalan namin sa lupa, ay pawawalan sa langit, O God. Salamat, Ama, ng marami. Sabi nga ng John 3:30, you must increase and we must decrease. Sa iyo ang papuri, luwalhati, karangalan po. Aming dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, tayo po'y makakaupo na. Praise God. Isa nga pong desisyon na malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Yeah. Desisyon, ha? Dahil ang ating pong topic ay tungkol po sa kahalagahan ng desisyon. Diba? Mahalaga nagdidesisyon. Amen? Yung pagdalo natin dito, yan, desisyon yan. Sapagkat sabi ng Genesis chapter 2, verse 3, yung araw ng pamamahinga ay di pangkaraniwang araw. Dapat pinaglalaanan po natin to. Di ba? Wala po dyan sa... So sa ating pong teksto, sabi kung paanong napapabaho ng isang patay na langaw ang isang boteng pabango, ganon din ang kaunting kamangmangan, nakakasira ng karunungan at karangalan. Karangalan, ang taong marunong ay gustong gumawa ng kabutihan, pero ang hangal ay gustong gumawa ng kasamahan. No, biro mo isang patay na langaw, isang bote na pabango ay mapapabulok niya, mapapabaho. No? Ganon din po sa desisyon. Kaya napakahalaga po ng pagdesisyon sa ating mga buhay. Sabi pa rin sa Luke 6:45, ganon din naman ang tao, ang mabuting tao ay nagsasalita ng mabuti dahil puno ng kabutihan ang kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay nagsasalita ng masama dahil puno ng kasamaan ang puso niya. Sapagkat kung ano ang nasa puso ng isang tao, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Hello? Tayo po yung mga Kristiyano na. Amen? Dapat puro kabutihan. Amen? Dahil tayo, sabi ng 2 Corinthians 5:17, siya na nakapag-isa kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang mga luma at ang mga pawang bago ay nagsisi-datingan. Sa James chapter 3, may sinabi po ron, yung timon ng barko, di ba may timon niya, maliit lang yun eh. Pero naipapabaling na yung barkong napakalaki kung saan-saan. Pero napakaliit lang na timon. Amen? Ganon din po yung dila, no? Napakaliit. Pero maraming napipinsala. Amen? Tapos sabi pa ron, yung kaprasong apoy, ay pwedeng masunog ang buong kagubatan sa maliit na apoy. Tama po ba? Nag-uumpisa sa maliit. Kaya dapat, kailangan, meron tayong, sa ating bibig, meron tayong, ano yung fruit of the Holy Spirit na isa doon sa kailangan natin? Self-control. Paano yan? Sir Risa, Sir Julien, Sir Brother Archie, nasa akin ang mikropono. Kailangan ko ng self-control. Baka mapaawit ako. Ako parang gusto ko na nga eh. Sinakalam na Romans 16:19.
says, be excellent for what is good, be innocent for what is evil. Di ba? Kasi sa buhay po sa mundong ito, dalawang forces lang po ang maglalaban. Good and evil. So, nasa atin pong mga kamay, sa ating mga isip, sa ating puso, ang pagdesisyon. Amen? So, napakamalaga po ng pagdesisyon. Meron akong kaibigan, mayaman siya. Nagkamali siya ng pindot sa calculator. Baksak at bankrupt siya. Hello, totoo po yun. Pagkakamali sa pindot ng calculator, bankrupt ang kanyang kabuhayan. Amen? So sa maling pagdesisyon. Sabi po rito sa Romans 7:25, salamat sa Diyos, siya ang nagliligtas sa akin sa panamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ang tinutukoy po rito, ito po yung beginning, hindi po nalagay ni Michelle, yung verse 14, mahaba po kasi ito hanggang verse 14 to 25. Pero ito po yung pinaka-highlight. Ang tinutukoy po rito, mga kapatid, yung sinful nature ng tao. Meron po tayong tinatawag na sinful nature. Alam niyo yung kanta ni Andrew, na nandito, nakasulat pala dito sa Bible, yung gusto nating mabuting magawa, hindi nating magawa. No? Yung hindi natin gustong magawa, yun yung nagagawa natin because of our sinful nature. Minsan, itong mga Kristiyano, minsan ginagamit po itong scapegoat para tayo ay magkasala. Kasi sinful nature nga. Ito naman kakasagutan yung verse 25. Salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen? Anong ginagawa ng Holy Spirit? Di ba? Sabi ng 1 Corinthians 3:16 saka 1 Corinthians 6:19, our body is a temple of the Holy Spirit. May tutulong sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin sinful nature. Amen? Ano sabi ng 1 John chapter 4 verse 4? Greater is He that He is in us, that He who is in the world. Diba? Sabi ng 1 John 5:19, ang mundong ito ay nasa kapangyarihan ng kaaway. So meron din tayong panlaban, the Holy Spirit. Kaya hindi natin pwedeng gamitin itong sinful nature. Amen? Ito ginagamit, pero hindi nila binasa yung verse 25. Sabi, salamat sa Diyos, siya ang magliligtas sa akin sa magitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Palakpakan po natin si Lord, amen, na meron tutulong sa atin. Amen? Praise God. Sabi rito, masama at mabuti. Doon tayo sa masama. Sabi rito, Kawikaan 18:3, ang paggawa ng kasamaan at nakakayang mga bagay ay mapagbibigay ng kahihiyan. So kapag tayo'y gumawa ng kasamaan, ang kasunod niyan ay kahihiyan. Ayaw po natin, di ba? Dapat doon tayo lagi sa kabutihan. So yung ating tatalakayin ay balanse. Kukuha tayo ng masama at mabuti. Amen? So kumuha ko ng mga piling karakter na napili ko, no? Sa bagamat maraming karakter po tayong dapat na tularan o hindi tularan sa Bible, no? Pero meron akong kinuwang pili na mga karakter. Sapagkat sabi nila po ng Romans 15:4, ang mga nakasulat mga kasulatan nung unang panahon ay siya'y katututuraw po natin. Amen? Dapat sa katuto natin kasi magiging aral sa atin yan kung sino dapat nating tularan at dapat hindi tularan. Sa kapanahon po natin, ito po ay buong Biblia, no? From Genesis to Revelation. Sabi po ng mga aral 19:18, mas makapangyarihan ang karunungan kaysa sa mga sandata ng digmaan. Pero ang isang makasalanan ay makasisira ng maraming kabutihan. Amen? Kapag isang kasalanan nagawa mo, makakasira ito ng maraming kabutihan. Sabi po sa 1 Corinthians 15:33, huwag kayong palilinlang sa kasabiang yan. Yung sabi kasabihan, kung ang buhay dito sa mundo ay para dito lang sa mundo, sabi, uminom na lang tayo, magpakasaya at kumain, tapos mamamatay na tayo. Kaya sabi niya rito sa verse 33, huwag kayong palilinlang sa kasabiang yan. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting ugali. No? A bad company corrupts good people. Amen? Sabi nga, may kasabihan na kaya namamayagpag ang kasamaan dahil sa pananahimik ng mga mananampalataya. Hello? Huwag tayong tatahimik, mga kapatid. Ba? So, yun po. So, para dapat tayo makaakit, hindi tayo yung maakit o yung
madaya, malinlang. Amen? Dapat sila yung ating mapasama sa atin. Hindi tayo mapa sa kabila. Kasamaan. Amen? So sabi dito una, paghahangad sa di pag-aari. Si Gehazi, sabi niya sa 2 Kings 5:20, sinabi ni Gehazi sa sarili niya, hindi dapat inaya ng aking amo na palisin ang Arameyong sinaaman nang hindi tinatanggap ang regalong dala niya. Sumusumpa ko sa buhay na Panginoon na hahabulin ko siya at kukuha ko ng kahit ano sa kanya. So nagdesisyon. Kasi hindi tinanggap ni Propeta Elisha yung kanyang binibigay ni Naaman kasi gumaling siya. Sinambong pumeketong, pinalubog sa Gilgordan at gumaling, naging kutis sanggol yung kanyang balat. So gusto niya magbigay ng parang regalo kay Propeta, hindi niya tinanggap. No? So nang inayang, si Gehazi, yung kanyang sidekick, so nagdesisyon siya, nasa isip niya, ginamit pa niya ang Panginoon. No? Di ba? Sabi niya, sumusumpa ko sa buhay na Panginoon. So sa mga tuwid, inabol niya basahin po natin yung sa Kings 5:20. Dahil sa ginawa mo, So inabol niya si Naaman at kumuha siya ng maamot kay Naaman, no? I think bigla siya ng pilak sa kadamit. So tinago niya 'yon. So sa verse 27 sabi nito, dahil sa ginawa mong ito, malilipat sa iyo ang malubang sakit sa balat ni Naaman at sa mga lahi mo magpakailanman. Nang umalis na si Gehazi, nagkaroon nga siya ng mapanganib na sakit sa balat at naging kasing puti ng niebe ang balat niya. Hello? Simple lang, mga kapatid. Natukso, naengganyo. Nanghinayang eh. Sayang naman, ba't di kinuha ng aking amo? Ako na lang. The lesson here, pwede naman niyang ipaalam eh. Amo, baka pwede naman tayo makamot. Baka meron, kasi sabi niya, baka may bisita tayong dumating. No? Dapat ipinagpaalam man lang niya sana. Mas mainam pa. Amen? So, nagdesisyon siya ng sarili niya. Sinakalam po ng God's will. Amen? Ano formula ng God's will para malaman natin God's will? Yung 10 Commandments, obviously God's will yun. Sa Exodus chapter 20. Pero may formula para malaman natin yung God's will. At tatandaan niyo ba? Tamang pamamaraan at tamang motibo. Hello? Tamang pamamaraan at tamang motibo. Ang ginawa niya, tama yung motibo niya. Diba? Pero yung pamamaraan, mali. Binaypas niya ang kanyang amo. Doon po sa Acts chapter 8, kung kilala niyo si Simon, kung tayo palabas si Simon ay isang salamangkero. No? Napakarami niyang pera. Marami siyang kliyente na matatalino, mayayaman, dahil sa kanyang magaling pagkasalamangka. Tapos nangangaral po sila Felipe, pero naaengganyo naman siya doon sa pangaral ni Felipe na gumagawa ng mga himala. Naengganyo si Simon, no? Ibig sabihin si Simon ay sumampalataya. Sa Acts chapter 8 po yan, no? Verse 9. Sumampalataya na siya kay Jesus Christ sapagkat gusto niya rin po yung katulad ng ginagawa ni Felipe. Tapos minsan sila Pedro nangangaral din po, no? Nagpapalayas, gustong-gusto niya. Nakita niya pag pinatungan ng kamay nila Pedro, no? Bumababa ang banal na Espiritu at gumagawa ng maraming himala. Yung sina Pedro, nakita niya yun. Nainggit siya. Sabi niya, binibili niya yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Babayaran ko kayo, bigyan niyo ako ng kapangyarihan ninyo. So, sinumpa siya ni Pedro. Sinumpa ni Pedro si Simon. Tapos sabi ni Simon, sabi ni Pedro, magsisi ka sa ginawa mong yan. Sabi ni Simon, ipanalangin din niyo ako para yung sumpa ninyo huwag mangyari sa akin. Hello? Di ba nakita po ninyo? Hindi po nangyari yung sumpa ni Pedro sa kanya dahil sa nagsisi siya at ipinanalangin niya. Tama yung motibo niya eh. Iniwan nga niya yung pagkasalamangkero niya, laki ng kita niya eh. Sumampalataya siya. Tama po yung kanyang motibo na magkaroon ng kapangyarihan. Amen? Pero hindi mo dapat bilhin. Diba? Dapat nagpalians ka para yung banal na Espiritu ay sumayo. Hindi nabibili, hindi pwedeng bilhin yun. Amen? Binibigay ni Lord yan ng kusa sa totoong gusto magpagamit sa Kanya. Hello? Palakpan po natin yung may banal na Espiritu sa ating puso. Amen? Yun po, paghangad, no, sa hindi pag-aari. Pangalawa, si Achan. Para madali tayo kasi marami po ito. Sabi niya,
Pero nilabag ng mga Israelita ang utos ng Panginoon na huwag kumuha ng kahit anumang handog na nakalaan ng buo para sa Panginoon. Kumuha si Achan ng mga bagay na hindi dapat kunin, kaya nagalit ng matindi ang Panginoon sa kanila. Si Achan ay anak ni Carmi, si Carmi ay anak ni Sabdi, si Sabdi ay anak ni Zerah. Si Achan ay isa lamang sa mga kawal ni Joshua. Nag-isa lamang siya at siya ay kumuha ng hindi nararapat. Yung kalaban nila, para madali tayo, yung kalaban po na mismatch sa kanila, yung kalaban nila. No? Walang panalo sa kanila, walang panama sa Israel. Sa Panginoon ni Joshua yung kakalabanin nila. Ginawa ni Achan, kumuha siya nung hindi karapat-dapat takunin. Ano nangyari? Ang sabi ng verse 7, verse 3. Saan ba? 7, ano tayo? Verse 3. Pagbalik nila, sinabi nila kay Joshua, hindi kailangan lumusob tayong lahat sa Ai dahil kaunti lang naman ang mga niran doon. Magpadala ka lang ng 2,000 o kaya 3,000 tao para lumusob doon. Sa verse 5 to 6, ito po, para ma-short po tayo maikli, no? Sa makatuwid, sila po ay natalo. No? Sabi nga, wag na magpadala ng marami, kaunti lang naman yan, kayang-kaya natin yan. Dahil sa ginawa ni Achan, nag-iisa ang gumawa. Hello? Kaya sa ating mga grupo, sa Praise and Worship, kung sa mga grupo, mga mana, no? May mga grupo-grupo tayo, di ba? Dapat lahat tayo intact. Dapat solid yung ating paglilingkod kay Lord. Dapat solid yung ating kung anong ginagawa natin sa ubasan ni Lord. Amen? Wala tayong dapat concentrate tayo sa yung paglilingkod natin para sa Panginoon. Huwag tayong gagawa ng labag. Amen? Ito isa lang to. Pero natalo kaya nagulat si Joshua. Si Joshua napaka-husay, yung kanyang karakter, mula umpisa hanggang matapos ay okay kay Lord. Pero sa pagkakaon to, bakit siya natalo? Amen? Sa isang Achan. No? Dapat wala maging Achan sa bawat grupo, kung anumang grupong meron tayo sa paglilingkod kay Lord. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Ito naman, para madali ito, si Ananias at si Sapphira. Ang kwento naman po rito, yung pong lupa, sa kanila rin po yun. Ibebenta po yun, pero yung kabuuan ng benta, dapat bibigay ng buo doon sa tagapamahala. No? Binawasan nila Siguro sabi, bawasan natin, tuta sa atin naman to Pero may usapan nga na ibibigay ng buo. So binawasan nila, so nagsinungaling sila, dalawa silang magsawa ay namatay. Amen? Pwede naman sanang ipagpaalam kay Pedro di ba? Pwede po ba kaming kumuha ng konti para sa amin? Dapat ipinaalam, pwede naman Bagamat pag-aari nila yon, pero ang usapan, ang napagbentan ay bibigay ng buo, hindi pwedeng kumuha. Kung kukuha ka man sa dapat, pinaalam mo. Amen? Yun yung tamang motibo at tamang pamamaraan. So, nangyari sila po ay parehong namatay, yung mag-asawa. Last na lang po ito siguro kay Samuel to. Dito na po si King Saul, pagagat sa di pag-aari, si King Saul, tilakay ito nakarano, ang instruction po ay patayin lahat, no, yung kalaban nila. So may tinira siyang magaganda yung mga tinira niya, no? Siya naengganyo, naakit. So sa makatuwid, yun po yung ginawa ni Samuel, kaya dito po sa babasahin natin, pero sumagot si Samuel, mas nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog ninyo kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Panginoon ay mas mabuti kaysa mga handog sa pakikinig sa Kanya, mas mabuti kaysa sa paghandog ng mga taba ng tupa. Ang pagsuway sa Panginoon ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uli kasinsama ng pagsamba sa mga Diyos-Diyoson. Dahil sa pagsuway mo sa salita ng Panginoon, inayawang ka na rin ni Yahweh bilang hari. Hello? Sa munting pagkakamali, sa munting pagsuway, ang kanyang paghari ay na-demote na siya. Bigla-bigla. Sa atin, nangyayari po rin sa ating buhay yan. Masa position na. Di ba? Pagkagawa ng pagsuway, hindi maganda, babaksak. Wala. Konting pagkakamali lang yun, mga kapatid. Same thing with us, hindi tayo exempted doon. Amen? So, pagka hindi natin pag-aari, no? Ako lagi may motto nga, kung sino ang nagmamay-ari ng isang bagay,
siya ang may karapatan doon. Amen po ba tayo doon? Amen. Praise God. So, pangalawa, mahaba pala ito. Di pananalangin at pamamagitan. Yan. Dito po sa Ezekiel 22 verse 30, umanap ang Lord ng isang tao lamang na isalait para mamagitan sa bansang Israel at sa Diyos. Pero walang nakita. Walang tumayo. Alam mo, tayong lahat nagkasala kay Lord. Nakita man lang si Brother Christopher na tumayo. O si Brother Molly. No? Tumayo sa magitan. Wala nakita si Lord eh. Ano nangyari? Binuo si Lord yung kaparusahan sa Israel. Same thing with us, kapatid. Kapag hindi tayo namamagitan sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating bayan. Amen? So yun po. Sa konting pagkakamali na hindi natin panalangin. Kaya sabi sa 1 Samuel 12:23, kapag tayo hindi nanalangin, tayo po ay nagkakasala. Siyempre talagang nagkakasala tayo pag hindi tayo nanalangin. Kasi parang hindi mo na kailangan ng Diyos. Hindi mo na kailangan tulong niya. Yun nga mga Israelite, nagkasala na silang lahat eh. Wala man lang mamagitan na, Lord, patawarin mo kami. Walang tumayo ni isa. Walang nakita si Lord. Hello, napakarami natin dito para hindi tayo mamagitan sa ating bansa, sa ating iglesia, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating eskwela. Amen? So dapat tayo ay huwag tayong hindi nananalangin at di namamagitan. Amen? Pangatlo, medyo masalimuot yata ito. Pag-asawa ng di mananampalataya. Tamaan ay. Nagpala. Amen? Basahin natin si Solomon, 1 King. Maraming dayuang babae ang inibig ni Haring Solomon. Bukod pa sa anak ng paraon, may mga asawa pa siyang Moabita, Amonita, Edonomita, Sodomea at Eteo. Sinabi na sa kanya ng Panginoon na ang mga Israelita ay hindi dapat mag-asawa mula sa mga bansang iyon dahil mahimok lang silang ng mga ito na sumamba sa ibang Diyos. Pero umibig pa rin si Solomon sa mga babaeng ito. May 700 asawa si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos. Hello? Matalino ba si Solomon o hindi? Pinakamatalino. Matalino man ang matching ay nahalilil lang din, naisaan din. Pinakamatalino tao yan, kapatid. Sino kaya tayo, gano'n ka tayo katalino pakumpara kay Solomon? Sa isang iglap, dahil sa babae. Pag-asawa ng hindi mananampalataya. So kung nandiyan po tayo sa kalagayan na yan, lagi natin sinasabi, between God and us. No? Meron akong kakilala, pamilyado na siya, may mga anak na, yung babae, Christian, yung lalaki, hindi. Ang kanilang settlement, pag linggo, doon sa babae, sa linggo, sa lalaki. So may confusion, di ba? So ganun yung mga naging, siyempre, consequence. No? Kaya dito man kay Solomon, napalayo. Marahil, hindi exempted. Baka hindi natin alam, meron ganun din po sa iba na mananampatay na asawa ng di man, napalayo din. Pero kung tayo matatag, kung nandiyan na yung bagay niya sa ating buhay, yan, nasa atin na yan. Kung tayo firm kay Lord, kung tayo makapag-asawa ng hindi mananampataya. Bagamat, alam natin Christian tayo, no? Yung pinag-usapan tayo, Christian na tayo at tayo mag-asawa ng hindi mananampalataya. Yun po yung bottleneck dito. No? So, dapat mananampalataya. So, kung tayo nandyan na sa kalagayan na yan, dapat maging firm tayo sa ating pananampalataya kay Lord. Amen? Decision yan eh. Decision yan eh. Amen? Tayo po yung nagdidesisyon. So, sabi ng 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makiisa sa mga hindi mananampalataya sapagkat hindi maaaring magkaisa ang kabutihan at kasamaan gaya ng liwanag at dilim, hindi rin sila maaring magsama. No? Do not be equally yoked to the unbelievers. Hindi lang ito sa pag-asawa, mga kapatid. Ito'y sa atin hindi mga pakikisama. Sa mga barkada, mga kamag-aral. No? Depende po yan sa ating pakikisama. Ang kalagi kong quote dyan, Romans 12:18. Hanggat maaari, makisama tayo ng mabuti sa lahat ng tao. Kahit sino pwede po natin pakisamaan. Pakisamaan, hindi pakisama. Amen? Pawang kabutihan. Lagi ko sinasabi, taga-tundo kami ni Mr. Julian, sino mga taga-tundo rito. No? Nandun lahat ang uri ng mga masama, mabuti.
Lahat po napakisamaan po natin. Amen? So yun po, Romans 12:18, huwag niyo kakalimutan. Bilang Kristiyano, di ba, nag-iilaw tayo. Siyempre, dapat maging ilaw tayo sa mga hindi mananampalataya. So yun. So wala tayong dapat hindi pakisamaan. Lahat pwede po natin pakisama, optional, nasa sa atin po yan. Kung nakisama tayo, dapat puro sa kabutihan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Amen? Next topic. Pagsuway. O yung mga dalagat binata, ha? Paalala lang. Pagsuway sa utos o tagubilin. Romans chapter 5 verse 12. Dumating ang kasalanan sa mundo. Sige, elaborate ko na lang po, no? Sige, basahin ko na. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan, kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil sa nagkasala ang lahat. Ano ibig sabihin? Sino muna natin mga magulang? Si Adan at si Eva. Nagkasala sila, ano nangyari sa mga henerasyon na darating? Lahat ay nasa kapahamakan dahil sa pagsuway. Amen? Kung di sila sumuway, marahil siguro napakaganda nung panahon. Wala nang ganitong mundo, wala nang korap. Di ba? Kung di rin lumabag si Satan, di ba? Kung lumabag si Satan at di rin sumuway si Adan, si Eva, maganda pa rin ang buhay at siguro mapapahamak lang sila, Lucifer. Amen? So sabi ng Timothy, tatamaan yung mga babae rito. Timothy 3:30. Sapagkat unang nilalang si Adan bago si Eva at hindi si Adan ang nadaya. Hello? Kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Prone pala yung mga babae sa nadadaya. Tama ba sabi rito? Pero command responsibility ang lalaki. Kaya tinukoy sa verse 12 ng Romans 5, si Adan. Absuelto na yung babae. Absuelto kayo kasi yung command of authority, di ba? O, di ba? Hindi pwedeng ituro na ganito, ganire. Ikaw yung head. Ikaw yung mataas. Hello? O, absuelto na yung mga babae. Pero aminin, ang babae, ang unang nadaya. Yun na, nagsuway. Doon na tayo sa mabuti. No? Tapos na pala tayo, 4 lang pala yun. Mabuti. Sabi ng Mateo 5:16, ganoon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Gusto ba nating maluwalhati ang Diyos natin sa langit? Anong gagawin natin? Gagawa ng mabuti. Dapat nagliliwanag tayo. Matthew 5:16, no? Dapat pagliwanagin natin yung atin. Philippians 4:8, dapat kabisado ng mananampalataya ito. Philippians 4:8. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. No? Kung meron pa raw kayong dapat idagdag dyan na marangal, maayos, dyan daw po yung ating mga iisipin. Sa verse 9, ang sabi po dyan, isagawa nito sa ating pamumuhay. Put it into practice. Amen. Dapat practice para makita yung kabutihan natin. Yung Philippians 4:8, dapat makita sa ating buhay. Pinapractice po yan. Amen. Para tayong artista. No? Yung mga script, na-practice natin. So yung salita ni Lord, i-practice natin para maparangalan yung Ama. Yung mga nanay natin, tatay, di ba? Pagka maayos yung ating mga anak, sino napaparangalan? Mga magulang. Amen. Yan. Dumating si Brother Brian, no? Karoon pa naman ganyan kagwapong, no? Di ba? Huwag kang mag-isa naman. Hindi, mabait yan si Brother Brian. Dati, nakakabantayan ko ba, malit niya, malaki na eh. No, nakalaro ko po sila Brian. So, ang una po, sabi rito, kapakumbabaan, pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ito ay ina-address sa mga mananampalataya. Lahat po tayo ay mananampalataya. Sabi ng 2 Chronicles 7:14, at kung ang mga mamamayang ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pararangalang kulit at pagpapalain ang kanilang lupain. Ang sinabing lupain dyan, bayan, isang bansa, Pilipinas. Ang dami nating namamagitan sa ating bansa, di ba? Dapat kung tayo nagkakasala,
Siyempre, nasa mundo pa tayo, natural na tayo nagkakasala pa rin, di ba? Pero hindi na makasalanan. Iba yung nagkakasala sa makasalanan, yung pinamumuhay na talaga yung pagkakasala. Amen? So yun po ang nangyayari, pagka tayo po tumatalikod, nananalangin kay Lord, namamagitan sa ating bayan, muli, namamagitan na naman, no? Yun po ay mabuting gawain. Amen? So dapat po tayo ay, una, dapat may pagtalikod, pagsisisi sa ating mga kasalanan, katulad po ni Simon, di ba? Nagsisi siya. Hindi biro yung sumpang binitawan po ni Pedro sa kanya. Kung babasahin po ninyo. So, sa Acts chapter 8, kay Simon, no? Biro mo yung sumpa ni Pedro. Kung babasahin, napaka-tindi ng sumpa na yun. Pero, naibsan, hindi pinararas ni Lord sa kanyang buhay. Sa ating buhay, ganun din po. Kapag tayo nagkakasala na kagad, magsisi na po tayo tumalikod at manalangin na kay Lord. Dito, isang bansa yung, sabi ito, and I will heal your land. No? Pagpagalingin ng Diyos ang ating bayang Pilipinas. Amen. Nawad, dumating na po yung Lord. Napakaraming po naming namamagitan para sa iyo at sa aming bansang Pilipinas. Amen. Diba, tinuro yan ni Sir Berna sa atin. Pangalawa, pagpuksa sa kasalanan. Yan. Dahil sa ginawa ni Pineas, pinahalaga niya ang aking karangalan, kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita sa aking galit. Ano, may kasunod pa ba yan? Ayun. Ang kwento po dyan, yung pong mga Israelites ay nasa pagkakasalanan naman. Alam mo yung mga Israelites, pagbabasahin po natin, sisi, papatawarin ni Lord, pabalik na naman sa dati, ganun ang buhay ng mga Israelites. Dapat huwag natin gaya yung mga Israelites, no? Yun, so nasa judgment na naman ang bansang Israel. Tapos itong si Pineas, meron siyang nakitang Israelites, so meron sinama sa tent, no? May ginawang kasalanan. Ang ginawa niya, gumawa siya ng sibat. Sinibat niya po yung magkalaguyo, no? Magkalaguyo na gumagawa ng kasalanan. So, natuwa po si Lord doon dahil pinuksa niya yung kasamaan ng dalawa. Pinuksa po niya. Sa ating buhay, ganun din po kapag tayo nagkakasala, puksayin po natin agad. Umingi ka tayo ng tawad. Huwag na nating payubungin, palawakin yung ating pagkakasala. Alam niyo po ang ginawa kay Pineas, sabi niya, paparangalan kita at ang iyong buong sambayanan. Hindi na po dyan nasulat kasi baka umaba po tayo. Kaya napaganda po ng ginawa ni Pineas. No? Sabi niya, dahil sa ginawa ni, ang nagsasalita po ito, Diyos mismo dahil sa ginawa ni Pineas, pinahalagaan niya ang aking karangalan. Pinahalagaan ni Pineas ang karangalan ng Diyos. Kaya hindi ko nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Hello? May naisalba na namang mga buhay. Dahil sa ginawa ni Pineas, di ba sabi, hindi ko na nilipol ang mga Israelita dahil sa aking galit. Galit na galit ang Diyos sa ginawa ng mga kasalanan. Pero dahil kay Pineas, na-absuelto ang buong Marilao. Amen? Amen? Sa buong Marilao, buong ROG. Amen? Naisalba. Buong body of Christ, sama na natin lahat. Amen? Dahil sa isang Pineas. Dahil sa isang mananampalataya, maaaring si Maybelline, di ba? Si Amir. No? Nagpuksa ng kasalanan. Amen? Dapat tularan po natin si Pineas. Di ba? Ang laki ng naisalba niyang tao na buhay. Pangatlo, katapatan at tagapamagitan. Yan, dapat tayo laging tapat at tayo ay magiging tagapamagitan. No, bida na naman yung mga babae rito. Pero unahin ko muna si Mordecai. Si Mordecai po, sabi niya rito, isang araw, habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang dalawang yunokong bantay ng pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Xerxes at balak nilang patay nito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraan. Makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Ibig sabihin, yung pagtatangka po ng pagpatay sa hari, nalaman na po ng hari, hindi na natuloy. Kasi nasumbong na no? Pero wala po, sa panahon to, wala pang kapalit. No? Hindi, sabihin, naisulat yun, no? Na-record po yung ginawa ni Mordecai, pero naisantabi na. No, naisantabi na. Pero dumating din po yung panahon no yung nagusisay yung hari tungkol sa mga record, nakita niyo pala mayroong nagbanta sa kanyang buhay. At yun yung nagsumbong nga si Mordecai. Sabi, anong parangal ginawa niyo kay Mordecai?
Wala po. Nung nalaman ng hari, agad siyang inangat. Ang kanyang posisyon, hello? Sa kanyang katapatan. Pero hindi siya nagyabang. Hindi niya pinagmalaki. Amen? Tahimik lang si Mordecai. Anong sabi ng Psalm 75 verse 7? Promotion not come from the east or west or south or north, but comes from the Lord. He may increase the one and He may bring the one. Amen? Nanahimik lang si Mordecai. Tapat siya. No? Pero nakita ni Haring Xerxes at siya ay inangat. Pero meron pang lesson dito. Siya po ay binigyan si Haman, no, isang malaking opisyal din po ng hari, no? Siya po ay meron siyang patibong kay Mordecai. No? Kasi galgal siya, hindi kasi yumuyuko. Pag dumadaan si Haman, hindi siya yumuyuko. Parang kasi Israel po siya eh. Kaya hindi siya yumuyuko, hindi siya, parang kala hindi siya ginagalang. So siya ay ginawa ng patibong ni Haman. Sa mga kapatid, sa madaling salita, yung pong patibong na ginawa ni Haman ay nangyari po kay Haman, hindi kay Mordecai. Sarong basahin itong Esther, di ba? So, doon na tayo kay Esther. So, ang gusto kong bigyan din, katapatan po ni Mordecai. No? Hindi siya nagagat, hindi niya pinagmalaking ginawa niyang ganun. Pero napagandang ginawa niya, di ba? Yung hari, di ba? Sinong naglalaro ng chess? Di ba? Yung hari, laging binabantayan yan eh. Para wag tayong mamate. So, ganun po yung ginawa ni Mordecai. Di ba? Pero wala siyang iniling na kapalit. Pero inalaunan, no, natuklasan din at siya nga ay inangat ni Lord. Sabi po rin sa Esther 4:11, alam ng lahat sa buong kaharian na ang sinumang lalapit sa hari sa loob ng kanyang bulwagan, lalaki man o babae na hindi pinapatawag ay papatayin. Maliban na lang kung ituturo ng hari ang kanyang gintong sedro at sa taong ito at isang buwan na kung hindi ipinapatawag ng hari. Kapag ka hindi po tayo, ang kultura po dito, kapag ka hindi ka pinatawag ng hari, dapat di ka pupunta. Pag pumunta ka na hindi ka pinapatawag, ang parusa ay kamatayan. Basahin po natin yung verse 13. Ito naman ang pinasabi niya kay Esther. Ang nagsasalita si Mordecai, huwag mong isiping ikaw lang sa lahat ng Hudyo ang makakaligtas dahil sa palasyo ka nakatira. Yung pong kasing buong Hudyo, doon po sa lugar na yon, sinaaman po ang may pakana. Si Haman pala, kanina, no? Si Haman ang may pakana. Napatayin lahat ng Hudyo. So yun po ay naging batas na po yun, na meron ng talagang panahon para patayin lahat ng Hudyo. Ngayon, sinabihan na ni Mordecai si Esther. Kaya sabi niya, huwag mong akalain na ikaw lang maliligtas dahil nasa palasyo ka. Kahit nasa palasyo ka, pag nalaman kang Hudyo, kasama ka rin sa papatayin. So dito po sa verse 16, gumawa na po ng paraan si Esther. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ko. Huwag kayong kakain o inom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. Pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Ito, nakita nyo? Talaga yung buhay niya, talagang inilaan niya na para maligtas lang ang buong Hudyo, buong kapatiran. Hello? Amen? Sa verse sa Esther 5:2, nang makita niya si Reyna Esther, tuwang-tuwa siya at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Itinuro. Yung setro, ibig sabihin, wala na siya sa kamatayan. Amen? Ibig sabihin, naligtas ang buong Hudyo. At sinaaman ay binitay. No, yung ginawa niyang patiwang. Amen? So yun pong nagagawa ng katapatan at tagapamagitan na naman. Amen? Dapat lagi tayong matapat. Yun po yung mabuting dapat natin gawin. So maraming buhay na naman ang naligtas dahil sa katapatan at sa sakripisyo. Amen? Ni Esther. Babae po yan, ha? Dapat mga babae, dapat tayo lahat, mga Esther, mga babae, ha? Tayo mga lalaki, Mordecai tayo, ha? Okay, simple lang dapat yung mabuti, no? Doon tayo sa mabuti lagi. Paghahandog. Sa 2 Samuel 24:25, sabi ito, pagkatapos gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa mabuting relasyon. Sinagot ng Panginoon ang panalangin ni David para sa Israel at uminto ang matinding
salot. Dahil sa paghandog. Ang istorya po nito, napakasimple lang mga kapatid. Si King David, sabi niya kay Joab, yung kanyang right side na magigiting na kawal, pakibilang mo nga yung mga tauhan. Nirebuke na siya ni Joab. Hindi ka pa pinagpapala ni Lord, ba't kailangan pa natin bilangin? Ang tanong, masama bang magbilang? Mag-inventaryo? Hindi naman, di ba? Pero sa pantong ito, kasi yung tiwala ni David sa Panginoon, wala na sa Panginoon, kundi sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang kawal. Di ba parang bastante ka pag marami kang pera, marami kang bagay-bagay, yung puso niya doon na, wala na sa Panginoon. So, galit na galit si Joab. Hindi nga tinapos si Joab yung pag sa census eh. So, yun lang po yung naging kasalanan ni David. Kasi meron ng pinadalang propeta sa kanya na nagsisi naman siya. Pinatawad siya, pero yung consequence, hindi pinigil ng Panginoon. Alam niyo ba kung ilan namatay na dyan sa pangyarihan? I think may 70,000 na taong namatay dyan dahil sa pagkakasala po ni David na pagsa-census. Hello? Makita niyo po yung konting kamalian, kung ano na idudulot. Hello? Sa mga DC natin, di ba? Yun po nangyari. Pero, nung pinarangalan siya ng paghandog ng Panginoon, kasi yung binibigay pong handog dito, yung magagamitin, sabi ni Araw na ba yan? Yung isang Jebuseo, sabi niya, kunin mo na yan, libre ko nang ibibigay sa'yo. Naku, sabi ni King David, no? Medyo angas si David. I will not sacrifice to the Lord my God that cost me nothing. Babayaran ko yan. Hindi ko yan kukunin libre. Siguro natuwa si Lord, no? Libre na. Kung tayo, tatanggapin natin, di ba? Nakasave ako ng 100,000 rito, Libre na eh. Pero kakaiba si David eh. Sabi niya I will not sacrifice to the Lord my God that cost me nothing. Hello? Kumusta po ang ating paglilingkod kay Lord? Cost me nothing ba? No? Meron ba tayong hiningin kapalit? No? Yun po yung sinacrifice ni David. Kaya yung sabi, para sa Israel, at huminto ang matinding salot. So uminto na. Na-stop na. Amen? Ganun din po sa atin. Kapag nakitaan tayo ng handog ng Panginoon sa ating buhay, no? Marahil nasa consequence tayo, parang yun ay ihinto ni Lord, pigilin ni Lord. Amen? Sabi ng Romans 12, ano magandang pinakahandog natin? Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkataong kinawan tayo ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, itong tunay na pagsamba sa Kanya. Hello? Ito po ang tunay na dapat nating mahandog, yung ating buhay na kalugod-lugod sa Panginoon, hindi kalugod-lugod sa tao. Sa Panginoon dapat tayo, ang dapat makakita ng kaluguran sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Palakpakan pa natin si Lord. Sabi pa ng Psalm 50:14, ang handog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat at ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Yan, no? No, isa pang magandang handog natin sa Diyos, dapat yung tayo ay laging mapagpasalamat. Amen? Sa verse 23, ang naghandog sa akin ng pasasalamat ay pinaparangalan ako. Hello? Kapag nagpasalamat pala tayo kay Lord, pinaparangalan natin siya. Amen? Totoo naman po yun, di ba? At ang nag-iingat sa kanyang pagugali ay ililigtas ko, no? Ang nag-iingat sa kanyang pagugali, ibig sabihin, nag-iingat, ang gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili ay ililigtas ng Panginoon. Sabi po ng panglima, katapatan at karunungan. Siguro, ito na lang po siguro. Uli. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sa sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambayaran at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula nung panahong si Jose, ang namahala, binasbasan ng Panginoon ang sambayaran ni Potiphar na Hebsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. No, si Jose kasi tapat. No? Tapat siya sa kanyang pamamahala. Yun po yung at siya may karunungan din po si Joseph. So yun po yung naging karakter po ni Joseph sa Ehipto. Imagine, isang Israelite, isang mananampalataya nasa bansang Ehipto. Pero yung buong Ehipto ay pinagpala dahil kay Jose, nag-iisang mananampalataya.
Kumusta po tayo sa ating workplace? Sa trabaho, sa pag-aaral, no? Sa ating kinabibilangan, no? Pinagpala yung bansang Ehipto. Sabi ng Peter 3, ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayaang upang siyang mamahala sa Ehipto. Ang nagsasalita po rito si Joseph. Hindi niya ipipresenta yung kanyang sarili na siya yung matalino, siya yung mamamahala. No? Sabi niya, umanap po kayo. Sabi niya sa verse 38-41, sinabi nila, bakit pa tayo hanap ng iba samantalang nasa kanya ang Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Parong kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang higit pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. No, napakatalino ni Joseph at ginamit niya yung kanyang karunungan sa kabutihan. Pagkasabi ng Proverbs 21 verse 30, ang karunungan, katalinuhan at kaalaman ay hindi makakatulong kung kalaban si Yahweh. Dapat kung may karunungan tayo, gamitin natin para sa Panginoon. Ikaw ang pamamahalaan ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang di mapapasayo. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Hello? Makita niyo po siya, no? Di ba, pinagbili siya, nakulong. At the end of the day, siya ay inangat ni Lord. Di ba? Dahil sa kanyang katapatan at ang kanyang karunungan ay ginamit niya sa kabutihan. Hindi sa kasamaan. Yan pa pala, pagsunod. Last pala, pagsunod, Jesus Christ, Romans 5:17-19. Dahil sa kasalanan ng isang tao, nagari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isang pangtao na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay tinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Yung una pong tinutukoy kanina si Adan. Pero sa pagsunod po ni Jesus Christ, hello, sa pagsunod po ni Jesus Christ ay maraming, sabi rito, dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay tinuring niyang matuwid, no? Tayong mga nanampalataya, tinuring tayong matuwid, no, sa harap ni Lord. Sabi sa verse 18, kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ng nahatulang maparusahan, ganoon din naman dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay may tuturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay. Ibig sabihin, yung pong ginawa ni Jesus Christ sa pagsunod sa Ama, ba? John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. No? Dahil sa pagsunod niya, marami ang nagkaroon ng buhay na walang hanggan, maraming naligtas. Dahil sa pagsuway naman ni Adan, marami ang napahamak. Amen? Dahil sa pagsunod. Verse 19, kung sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan, ganon din naman dahil sa pagsunod ng isang tao, marami ang itinuring na Diyos na matuwid. Kaya lahat po tayong mananampalataya na naging matuwid sa harap ng Lord dahil sa ating pananampalataya kay Jesus Christ dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Jesus sa Diyos Ama. Amen? Kasi kung di siya sumunod, ano mangyayari sa atin? Lahat tayo ay nasa kapahamakan. Kaya tayo rin pong mga mananampalataya, kapag tayo masunurin, marami tayong madadala kay Lord. Kasi makikita yung ano yung Great Commission, Matthew 28:19-20, go ye to all nations, make disciples, di ba? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Na, di ba sabi yun? At ako'y sa inyo hanggang wakas ng mundo. No, kapag sumunod tayo, maraming maliligtas. Sino rito nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon? Hello? Di ba? Dahil sa ating pagsunod. Kasi nakikita yung liwanag, nakikita yung ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan sa ating buhay. John 12:24, sabi to, sinasabi ko sa inyo, ang totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumungan ng marami. Amen? Di ba yung mga magsasaka, pagka tatanim tayo, yung kailan patuyuin muna, di ba? Pag natuyo yun, pagka yun ay hindi namatay, hindi na itanim, mananatili siyang nag-iisa. Pero pagka namatay yun, tutubo yun, di ba? Yung tinutukoy po rito si Jesus Christ. No? Namatay siya, no? At nabuhay na maguli, at tayo yun nakinabang. Mga kapatid, palakpakan po natin si Lord. Amen? Tayo mananampalataya, tayo may nakinabang po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At sa ikatlong araw ay nabuhay na maguli. Conclusion, Proverbs 21:3, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon.
kaysa paghandog. Hindi dapat magtangi ng tao sa pag-atol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka at kamumuyan ng mga tao. Ngunit kapag pinarusaan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao. Nagkadoble na pala ito, mga kapatid. Yung Proverbs 21 verse 3, yun lang po yung paggawa ng matuwid at katarungan ikalugod sa Diyos kaysa sa pagano. Yung po yung Proverbs 21 verse 3. Yung pong sumunod, ang pagkakatanda doon ay Proverbs 24 verse 23 up to verse 25. Yun po yung pagkakatanda ko, no? So, ibig sabihin dito, dapat, minsan kaya hindi nagkakaroon ng closure ang isang bagay, alam mo, may nag-aalitan, kaya hindi nagkakaroon ng closure, walang katarungan, kasi pinapalipas, no? Nawawala yung justice. Ang nangyari, injustice, na nawawala yung katarungan. Kaya sabi rito, ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa pag-andog. Yung iba kasi ginagawa, meron nagawang pagkakamali, ayaw umamin, gagawin na lang, parang mag-aandog, magbibigay ng na bagay, no? Para mapagtakpan lang yung hindi niya pag-amin. Kaya sabi, bago gumawa ng paghandog, no? Papogi points, kailan gawin mo muna yung katarungan. Kailan magkaroon ng closure yung isang bagay na kaso. Kasi ayaw umamin, hindi mawala ng closure, no? So ang gagawin niya, magpapapogi boys lang para mapagtakpan yung dapat na lumabas yung katarungan. Amen? So dapat gawin mo yung matuwid, gawin mo yung makatarungan. Kaya sabi sa pangalawa, sabi ko, hindi dapat magtangi ng mga tao sa pag-atol ng katarungan. Kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, yan sabi, kapag pinalaya mo ang taong may kasalanan, susumpain ka. Kapag yung tao may kasalanan, no? Lahat naman tayo nagkakasala. Dapat po nire-rebuke natin. No? Nire-rebuke natin. Kasi dalawang klase po ng rebuke eh. Constructive saka destructive. Dapat kapag tayo nag-rebuke o nag-criticize tao, dapat constructive, hindi destructive. Amen? Dapat di pasigaw, hindi mapabulyaw. Diba sabi ng Proverbs 15 verse 1, dapat tayo ay maging malumanay, mahinaon sa pagsasalita. Yun po yung sinasabi. Kaya sabi rito, susumpain ka at kamumuyan ng mga tao. Ngunit, kapag pinarusaan mo ang may kasalanan, yan, kapag pinarusaan mo ang may kasalanan, matutuwa ang mga tao at pagpapalain ka. No? Kapag kayo may kasalanan, no? Dapat ma-serve din dapat yung justice sa kasalanan. Kailangan natin madisiplina, maparusaan. Amen? So yun sabi, matutuwa ang mga tao at pagpapalain daw yung sumusuway doon sa mga nagkakasala. Lahat po tayo, prone po tayo doon. Lahat po tayo nagkakasala. So dapat, sabi nga ng Proverbs 27 verse 5, open rebuke is better than secret love. Kaya natin tinutuwid ang isang kapatid, mahal natin siya para wag mapariwara. Hello? Di ba sa ating mga anak, maganoon din? Para wag mapariwara. Amen? Didisiplinahin natin. Sabi ng Jeremiah 9:24, kung gusto ng sino man na magmalaki, dapat lang niyang ipagmalaki na kilala niya ako, o ang Diyos, naunawa niya ako at ang Panginoon, mapagmahal na gumagawa ng tama at matuwid dito sa mundo. Dahil yon ang kinalulugdan ko. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito, no? Ang Diyos ang nagpapairal ng katarungan, katwiran, kagandang asal. Kapag ito'y napapairal, napapatuwad, sabi ni Lord, siya ay nalulughod. Dapat ganun din po tayo mga mananampalataya. Pinairal natin ang katarungan, katwiran, at kagandaang asal bilang mga mananampalataya. Sabi ng Psalm 89 verse 14, isa na, Biblia, the foundation of your throne, O Lord, is justice and righteousness. Yun po yung sabi sa English. No? Ang pundasyon ng kanyang trono ay katarungan at katuwiran. Amen? Sabi ng 1 Thessalonians 5:21, test every spirit, hold on what is good, and abstain from all kinds of evil. Yan po sabi ng 1 Thessalonians 5:21, hold on what is good, kung ano lang mabuti. Yun lang po dapat ang ating panghawakan. Yun dapat ating ipamuhay. Amen? James 4:17, alam mong mabuti, hindi mo ginawa, nagkakasala na tayo. Amen? Sabi ng Romans 4:23, everything not of faith is sin. Lahat ng hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Kung dapat lagi tayo mapagpananampalataya. Sabi ng Proverbs 22 verse 1, it is better to choose a good name rather than silver and gold. No? Piliin natin na mas malinis ang ating pangalan kaysa sa ginto at pilak. Huwag natin gayahin si Geasi. Huwag natin gayahin si Achan. Amen?
Mas mainam ang mabuting pangalan kaysa ginto at pilak. Kaya sabi nga, may kasabihan ngang, kaya mamayagpag ang kasamaan dahil sa pananahimik ng mabuti. Amen? Last na lang po, no? Naalala ko lang yung, pasensya na po, naalala ko lang yung James 4:27. Sabi ron, Ephesians 4:27, do not make the devil any room. Huwag mong bigyan ng puwang ang kaaway sa ating buhay. Kilala niyo si Efraim Bata Reyes? No? Kahit yung titirahin, yung bola na dapat papasok, kahit na may naka-block yan, pero pagka may puwang yan na pumasok, di ba nagagawa ng paraan ni Bata Efraim Reyes para makapasok yung bola, kahit nakaharang yan. Amen? Ganun din po ang kaaway. Wag natin siyang bibigyan ng puwang sa ating buhay, sa ating mata, sa ating isip, sa ating bibig, at sa ating gawa. To God all be the glory. Sige po, tayo po tumayo at manalangin. Hallelujah. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, O God. Lord, habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, God, Lord, dalawa lamang puwersa ang naghahari sa mundong ito, Lord. Ang iyong kaharian, Lord, at ang kaharian po ng kaaway. Lord, turuan mo kaming magdesisyon, O God, na lagi namin piliin ang iyong kaharian. In the mighty name of Jesus Christ. Ama, salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isang narito at lahat pong nakikinig ng iyong mga aral ng iyong salita, O God. Sa iyong papuri, luwalhati, karangalan, pamdalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon tayo po lahat ay magsabi ng Amen. To God all be the glory and God bless all. Sige po, darako po tayo sa pagbibigay. Pagpalang umaga po muli sa ating lahat. Dako na po tayo sa larangan ng pagbibigay. Ito po ay mula sa aklat ng 2 Korinto, chapter 9, verse 7. Favorite ko po ito eh. Nasasaad po dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen po. Sa akin pong pagkakatanda, meron na pong pastora na nagsabi po na, nakalagay po dito, di ba po, dapat. Meaning, ito po ay isa sa utos. Pero, ang kasunod naman po, yung pagbibigay po natin is a must, pero hindi naman po depende sa halaga. At ang pinakamahalaga rin po doon yung maluwag po sa ating kalooban. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay all-knowing, alam po niya kung napipilitan lamang tayo. Dapat po talaga maluwag sa dibdib. Hindi naman po nangangailangan na, sabi nga po, di ba, ang tithes po, doon po yun sa mga, let's say po, naghahanap buhay. May isasample lang po ako. Recently lang po ito nangyari. Binigyan po si Ingrid ng ate ko ng 100 pesos. Sabi agad po ni Ingrid, ihulog ko to sa offering box. Sabi po ng kapatid ko, anak, wala kang hanap buhay. Yung 10%, 10 piso lang yon. Parang nag-usap na po kami ng anak ko sa mata na, bakit? Kumbaga binigay na po ni ate ko yon, di ba? So si Ingrid na po yung bahalang magpasya kung ibibigay niya ng buo o magbibigay siya ng 10 piso. Glory to God po kasi namulat na si Ingrid na magbigay sa Diyos kasi po lahat naman ng bagay galing sa Kanya, hindi po ba? May ginagawa lang pong instrumento ang Panginoon upang tayo po ay mabless. And salamat po sa Diyos kasi talagang napakarami pong uwak na nagbibigay po sa amin ng blessing tulad po nung ating napag-aralan kahapon sa prayer and discipleship natin. Kaya naniniwala po ako na alam nyo naman na ang Panginoon ay buhay. Alam niya po talaga yung laman ng isip natin, ng puso, at lalo tigit yung mga ginagawa natin. Sige po, hindi na po ako magpapakahaba pa dahil tanghali na po. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, Hari ng langit at lupa, dakilang Diyos, i-bless niyo po lahat ng mga kaloob na ipagkakaloob ng aking mga kapatid, naming lahat, Panginoon. Nawa, Lord, magamit po ito sa mga gawain ng inyong ubasan, Panginoon. Naniniwala po kami na hindi po ito mapapawalang
halaga dahil po napakarami po ng mga maaabot ng kaloob na ito, Panginoon. Napakarami pong gawain ang ROG, Lord God, upang makatulong po sa mga kabataan, sa mga pangangailangan ng bawat church. And Lord, ingatan nyo rin po ang mag-iingat ng mga kaloob na ito, Panginoon. Nawa, i-bless nyo rin po siya sa lahat ng aspeto ng buhay at magamit po ito ayon lamang sa pangangailangan ng inyong ubasan. In Jesus' name we pray, Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin minsan pa ang ating Panginoong Yesus sa umagang ito. Hallelujah. Ang takeaway ko dun sa tinuro ni Pastor Fernan, mga awit 50:14, ang handog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ngayon, selyahan po natin ang ginawa ng ating Lord. Salamat, salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Hallelujah! Yes, Jesus. Salamat po. Hallelujah. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, oh Diyos. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Hallelujah. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Praise God. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Hallelujah! Buhay ko na! Buhay ko na purihin ka. Yes, God! Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Minsan po, salamat, salamat.
Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Father God, maraming salamat, O Diyos. Father God, binababa ko po ang pagpapala, ang basbas ng pagpapala sa bawat isa sa amin at lahat po ng nasa online. Sa iyong papuri, luwalhati po salamat. Kung aming dalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Panginoon Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless to all, and to God all be the glory.